So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, this is Linyada ng Mamay at nandito ulit tayo upang sumagot sa napakarami niyong katanungan. Yung palaging nagtatanong dyan, so wag po kayong mag-alala, okay? So akin pong pipilitin at susumikapin na sagutin palagi ang inyong mga itinatanong sa akin. So araw-araw ko po yung nire-revisa. Araw-araw ko po yung chinecheck para sa ganon, masagot po natin at walang malikdangan. Okay? So mga kamanok, wag na po natin ito masyadong patagalin para sa ganun mas maraming katanungan ang ating masagot ngayong araw na to. So ang una pong katanungan mga kamanok ay galing kay Jojo Luzano Kirot. Ayan, so ito yung katanungan niya. Idol, tanong lang, meron kasi akong 4 months na stag. Actually, baby stag po ito at nagkasipon siya. So ang ginawa ko, pinainom ko siya ng Premoxil tablet. Okay, so within 5 days pero no effect. Sinunod ko naman ang Spectromax inject 5 days straight. Okay, straight ko siya in-inject pero wala pa rin effect. So ngayon, last option ko is Amtil tablet at sinasabayan ko ng diklag sa ilong niya pero wala pa ding effect. Ano kaya ang magandang gawin? Idol, thanks, pero malakas naman siyang kumain. Okay? So, mga kamano, kapag po ganito ang pangyayari, nagbigay ka na ng antibiotic, tapos nagpalit ka sa injectable antibiotic, actually, yun na po ang yun na yung pinakamagandang ginawa mo, yung injectable eh. Kasi, gagamit ka ng injectable kapag wala na pong visa, yung mga oral, yung mga tabletas na inyong isinusubo. Pero kung hindi talaga makuha sa injectable, tapos paulit-ulit ka na sa pagbibigay ng antibiotic. Kung ako sa iyo, ikal na po natin yan. Kasi na po yan, carrier na po ng disease. Okay? So hindi na po talaga maapula yung infection yan sa loob ng kanyang sistema. Okay? Yung kasing ganyan, kapag ka naka-recover, possible magka-problema na po yan sa kanyang vital organs. Okay, pag po nagka-problema sa vital organs, gumaling man yung kanyang sipon o kung anumang sakit ngayon, possible yung katawan po niya hindi na ganun maglalalaki. Okay, yan po yung tinatawag nating napasma na. Medyo nagtagal na po yung sakit at hindi natin po pwedeng sisihin yung sarili natin kasi nagawa naman natin ng paraan na mabigyan, okay, ng wasto at tamang paraan ng antibiotic. Kaso yun talaga nga, may mga manok talagang aayaw eh. Ayaw talagang tanggapin yung antibiotic. Okay, so masyado nang infected yung kanyang katawan. So kahit pa matakot tong kumain, kahit alagaan mo ng mahabang panahon, hindi na po siya gaganda, hindi na po bubulto ang kanyang katawan. Kaya kung ako tatanungin mo, i-out na po natin. Pasensya na, pero nagawa na po natin yung ating side. Kung kaya't tanggapin na lang po natin yung katotohanan na wala lang tayong magagawa sa ganyan. Injectable na po kasi yung ating ibinigay. Okay? So next question po tayo. Galing kay Marionilo Lipata. Ayan, so mega shoutout sa iyo Marion Nilo Lipata. Idol, okay lang po ba na paghaluin natin ang Betamax? Hindi po Betamax yun po ay isaw-isaw eh. Ang Betamax at Hyper B12 sa ating mga alagang mga manok. So mga kamanok, yung ganitong klase pong pagmemekos-mekos natin ng injectable supplements para po makuha natin yung halos lahat ng vitamina sa magkabilang injectable supplements ay hindi ko po ini-allowed. Okay? May tama po kasing dosage at tinimpla, pinag-aralan po ito ng mga manufacturer o ng mga chemist bago nila ito inilabas sa merkado. Yung paghahalo-halo po nito, hindi po natin masasabi kasi may mga matataas na dosage na dapat ibigay lamang. Pero kung pinaghahalo-halo po natin, maaari pong itong lumagpas sa dosage na dapat kailangan lang ng ating mga alagang mga manok. Kasi po, pag nagkaroon po tayo ng experiment, okay, pagdating sa mga injectable na ganyan, possible, hindi rin po maging maganda ang resulta nito pagdating sa ating mga alagang mga manok. Okay? So, baka minsan makalimutan natin, halimbawa, sa unang araw, nagbigay po tayo ng combination ng Betamax at ng Hyper B12, yung pinaghalo po natin, tapos pagdating naman ng day 7 o kung kailan man ang sunod, bigla pong nakalimutan natin na, ako pala yung naghalo ng ganito nung unang araw, tapos ngayon nakalimutan ko. So, possible mag-iiba po yung sistema ng manok. Okay, hindi po siya masasanay, unfamiliar na naman po yung kanyang sistema pagdating doon sa suplemento na ganun. Tatandaan niyo mga kamanok ang rules po natin pagdating sa pagmamanok,
para po ma-adapt niya yung ating suplementong ibibigay, kailangan sunod-sunod po na linggo o kung ano man, dapat may interval po yan. Okay, kung halimbawa may pupuntahan ka, may pasyalan kang pupuntahan, kailangan ilang linggo pa bago yung mga araw o mga panahon na kung siya ay palulusugin mo, kailangan maibigay mo na kaagad dito. Yung tinatawag nating familiarization, kailangan ma-familiarize muna yung manok doon sa ibibigay po ninyo. Hindi yan po pwedeng ura-urada na kapag gusto nyong palusugin ng inyong mga alaga sa loob ng 3 linggo, yun na kaagad ang ibibigay ninyo. Hindi po. Okay, kailangan po yun na i-familiarize nyo muna bago kayo pumasok doon sa 3 linggo na pagpapalusog sa inyong mga alaga. Kailangan 2 buwan, masanay nyo na siya dyan sa mixture ng inyong injectable supplements na ibibigay. Okay, so kung akong tatanungin nyo, wag na po kayong maghalo-halo ng ganyan. Inyo na lang pong i-observe kung ano po ang mas maganda sa dalawa, Hyper B12 or Betamax. Okay? So next question po tayo. Ito galing kay Mark Anthony Rosales. Sir, ask ko lang po sana, okay? Sa Jackie Oats po ba ay need pang palitan ng tubig every week? Salamat po. So mga kamanok, ang Jackie Oats natin kung kayo ay nagbabad, nag-ferment niyan, so hindi nyo na po kailangan niyang palitan ng tubig, banlawan, hugasan o dagdagan. So yun pong aking instruction na ibinigay sa inyo from day 1. Diba? Sabi ko sa inyo kung gaano karami yung Jackie Oats dun sa lalagyan, ganun din po kataas ang tubig na inyong ilalagay. So yung pong mixture na yon, normal po yan na i-absorb ng fermented Jackie Oats pag lumilipas po ang mga araw at ang linggo. Okay? So, kung nung first day mga kamanok, makikita po ninyo na ang dami pang tubig, which is normal po yan. So, sa araw-araw na paglipas, makikita po ninyo, humihilab po yung grains. Pag sinabing humihilab, tumataba po yung grains, tapos yung tubig bumababa. Ibig sabihin, ina-absorb po ng grains yung tubig na inyong inilagay, which is yung po talaga ang process ng fermentation. Kung dumating man yung araw na talagang wala ng tubig, iga na po yan. Iga na. Hindi naman masasabi nating sobrang iga. Magpapantay po yan. Yung tubig at yung grains, magpapantay po yan. Meron pa rin yung tubig-tubig, konti na nga lang, pero wag niyo po yung dadagdagan at huhugasan. Okay? Bakit po mga kamanok? Sa ganung paraan kasi, kapag ginawa niyo po yung gusto niyong gawin, maaari pong matapon, mawala yung sustansya na inyong i-ferment sa loob ng mga araw na lumipas. Gusto niyo bang mangyari yon? Bakit pa kayo nag-ferment kung inyo rin pong inaalis? Hindi na po natin to binabanlawan. Hindi na po natin to dinadagdagan ng tubig at lalong-lalo hindi na po natin to ay hinuhugasan. Okay? So kung ano po yung magiging itsura niyan, okay, pagdating ng kung ano man, basta hindi nyo pa nauubos yan, yan na po yan. So, madadry up at madadry up po yan. Ang lagi ko lang payo sa inyo, haluin nyo po yan sa mga araw na kumukuha kayo dyan at ginagamit ninyo. Haluin nyo po yung nasa ibabaw, sigurado ako matutuyo yan pag hindi nyo hinalo. So, advice ko araw-araw, haluin nyo po yan para po yung mixture at fermentation umikot po para hindi po masira yung nasa ibabaw. Okay? So, sana maliwanag po tayo. So, next question muna tayo mga kamanok. Okay, ito po mga kamanok, may nagtanong po dito about do sa ating blackstrap molasses. Ito po mga kamanok. So ito po yung ginawa ko nung last time sa mga magtatanong dyan. Kung gusto nyo po na mabilis lumaki ang inyong mga sisiw, gumamit po kayo ng blackstrap molasses at hindi po ito rekta ihahalo sa painom sa pagkain ng inyong mga alagang sisiw o ng inyong mga alagang mga manok. Ito po mga kamanok ay 6-6 sa iron, 6-6 sa glucose, at 6-6 sa electrolytes. Bakit po mangyayaring 6-6 sa electrolytes? Ito po kasi ay marami dito ay sugar. Okay, sa molasses ito po ay source of sugar at pag ang sugar po ay na-store sa katawan ng manok, nagagamit po nila ito bilang glucose at yung glucose na yon, maaari po nilang magamit into energy. So ang advice ko po para po maging natural ang inyong pagbibigay ng vitamina para po mas dumami po yung source of good nutrients ang inyong mga alagang manok, especially yung mga sisiw. Ito pong blackstrap molasses na to, ito po ay puro. Ito po mga kamanok ay gagawin yung pambabad sa mga talbos ng halaman, okay? Kumuha po kayo ng kung ano ng talbos ng halaman dyan sa inyong lugar, lalo na sa mga probinsya dyan, So kumuha po kayo ng mga isang dangkal ng talbos, halimbawa ay malunggay,
halimbawa ay kangkong, isang dangkal lang po yung sukat mula doon sa talbos, pababa isang dangkal lang. Kunin niyo po yun, yung kalambutan po ng mga talbos-talbos na yan. So ito po yung inyong ihahalo. Kumuha po kayo ng isang taro o timba, ilagay niyo po lahat yung isang kimis na talbos-talbos ng kung ano man, basta malambot, maganda sa umaga para yung hamog nasa taas pa. Then ito po yung inyong ibubudbud sa kanya, ilahat nyo na po ito. Okay? So, ang gagawin nyo po dyan, buburuhin nyo po yung mixture na yon. So, pag naburo nyo po, yun po ay matutunaw. Yan po ay malulusaw dahil sa init nitong molasses. Tapos, nakakulong pa doon sa isang timba, dapat may taklob. Para sa ganon, mag-init po yung loob. At pag nag-init po, mag-ferment po yan. Pag na-ferment po, yun po ang inyong sasandukin after 7 days, panghalo po sa tubig. Okay, sa tubig po ihahalo para po maibigay natin ng maayos sa ating mga alagang sisiw, sa ating mga alagang mga manok. Ganun din po pagdating sa ating mga alagang mga tandang. Okay, so ganun po yung proseso ng fermentation. Mas maraming nutrients, vitamins kumpara sa ganitong sa ganitong klase ng molasses lang. Okay? So mga kamanok, yan lang muna sa ngayon ang ating ilang mga kasagutan sa inyong mga katanungan, and hopefully nasagot ko po ng maayos. Okay? So, huwag po kayong magdadalawang isip na magtanong. Nandito po ako para sagutin yan. So, muli, this is Linyada ng Mama. I see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.